Welcome to the Jobcast Show. So, pag-usapan natin ngayon is kung paano, kung hindi supportive yung partner mo sa pagpo-forex mo or sa pagbibusiness mo or sa kahit anong career mo. Ano ang uunahin mo? Ang iyong pagmamahal o ang feeling mo yung future mo? Ayos ba yung topic natin? Ganda nun. Diba? So, ready na ba kayo? Let's go! So, nung ko pala namin itong topic na to sa isang nag-comment dyan. Salamat sa comment mo. Thank you for sharing. So, ang sabi kasi sa comment niya is, hindi niya sinasabi yung pagpa-forex niya dun sa partner niya. Diba? So, paano kaya yun? Supposedly kasi, diba, sabi parang dapat alam ng partner mo lahat ng ginagawa mo. Dapat parang wala kang tinatago, walang secrets. Kasi partners in life kayo eh. Siguro para sa akin, kailangan unahin muna kung bakit. Para intindihin mo rin ang side ng partner. Kasi baka naman may takot siya na hindi mo alam. So, for me, dapat sabihin pa rin. Pero at the same time kasi, kailangan magkaroon ng compromise yung dalawa. Na if gusto mo mag-forex, okay. So, ayaw, kunyari, si partner ayaw niya ipa-forex. So, bakit? Dahil ba, like, let's say, hindi enough yung pera para mag-forex. Paano ko example? Kasi hindi siya naniniwala sa'yo. For me, dapat give and take eh. Kasi like, for example, si partner niya, meron siyang ginagawa na hindi ako niwala. Pero since partners kami, mag-give and take tayo. Parang okay, ako susupport naman kita. Pero dapat ikaw support mo rin ako. Correct, Parang correct, maging ganyan. So I think sa usapan pa rin yun. Majigigi kasi, kunyari kapag di mo kinento sa asawa mo, and then Nalaban. niya. Oh, So, kunyari, eto, let's say... Tapos ayun, magdadrama na sila na, ginagawa ko lang naman ito para sa atin. Ito pa yung malala. Nagko-computer araw-araw, magtataka yung asawa ko. Ano? Ginagawa mo. Oh, yeah, Tapos biglang itatago. May iba siguro to. Bakit lagi yung, yung desktop lang yung nakikita? Ayan, bakit yung wallpaper lang yung nakikita? Baka may iba to. May mga ganyan. Bakit pag pumapasok ko, nakatitig ka sa wallpaper? Or by, di ba magtataka ka eh. Kasi kunyari, magko-computer ka. Magigets mo agad pagpasok sa room kung nag-click agad eh. Yung parang may tinatago. alam mo na eh. May kabit siguro. Ikaw, anong gawin? Di ba iisipin ka sa kabit siguro to. Naglalagay ako ng tab lang. Ang galing. And for me, being open pa rin. Kasi pwede ka mag-jump to the conclusions eh. Doon na magsisimula yung medyo maiinit yung ulo ng asawa mo, mainitin na ulo niya, di ba? Tapos tinatanong ka niya, wala ka namang masagot kasi ayaw mo sabihin. Kaya tinatago mo eh. Tinatago mo. Sinong iba mo? Forex lang. Si Forex. Doon ka. Magsama kayo ng forex mo. Ano yung Forex mo? Forex. Taga bansa siya. Foreigner pala eh. Anong code name yan? Diba? So, I think for me, important pa rin maging open. Kasi baka iba yung isipin ni asawa. Oo. Diba? Siguro para mas maganda, ma-explain na lang ng maayos. Feeling ko kasi lahat madadala sa explanation na malupit. Kaya. Diba? Tsaka, siguro if hindi naman nag-a-agree na mag-forex, pwede naman hindi naman ngayon. Kasi baka may concern siya, like let's say, may baby sila. Oo, pwede. So, may expenses ako, sobrang hindi talaga kaya. So, kung ganyan, pwede na lang i-compromise. Okay lang, wag ako mag-forex ngayon, pero magtitipid ako ng small amount para makapag-forex ako sa future. Yan, pwede. Yung parang amount na hindi masakit. Oo. Diba? Para lang meron kong masimulan. I think for me, all about, malalaman mo muna kung bakit. Bakit hindi siya niwala. Kasi baka naman, hindi siya niwala kasi may takot lang siya somewhere. So, kung na-address mo yung takot, edi maging okay Baka naman siya. magbago yung paningin niya, di ba? Baka magbago. Kasi inuuna raw yung liabilities. Na syempre, mas maganda tingnan pag may bahay kang sarili, may kotse ka, di ba? Syempre, may family ka. Hindi ka na nagre-renta. Nag-agree naman din ako dyan na kailangan mo na muna ng bahay talaga. Like, for example, kung kunyari, in the worst case scenario, makick out ka sa mga nire-rent mong place, wala kang bahay. So, paano ka magkaka-forex kung wala kang bahay? Magpa-forex ako in the street, di ba? Tapos, upo ka sa Starbucks, makiki-wifi ka. Tumingin ka sa mga charts, hanap ka ng claims. Tapos pag uwi mo, nandiyan lang sa
Forex. Balik muna ako sa kanto. Ipin na ba ako? Siguro, ako na-gets ko yung point niya na baka may fear na kung walang bahay, basic needs kasi. Oo, survival. So, ako, gets ko na hindi talaga pang survival ang Forex. Diba? I mean, diba ano ba yung ginagawa natin nung una? May trabaho muna tayo. And then, doon pa lang tayo mag-Forex. Kasi parang kung kunyari, actually okay lang sa akin, walang kotse din, pwede tayo mag-commute ng time na yan. Pero siguro, for his point of view, kailangan meron ng kotse to go around. Siguro, depende sa work niya siguro. Oo. Pero kunyari, kung may anak siya, hirap kasi ipag-commit mo yung mo, di ba? Oo. Unless gusto mo, start them young. Yung mga ganyan. So, siguro may point naman din siya. Pero at the same time, baka hindi pa alam ni yung nag-comment kung ano talaga yung pinaka-point ni asawa niya. Kaya nagkakaganon sila. Tapos kailangan niya itago. Usually kasi, ako naman, nung dati nung nag-entrepreneurship ako, hindi naman masyadong naniniwala sa akin yung wife ko. Pero sinusupport lang din niya ako. Okay? Pero, kailan siya naniniwala? Nung nagka-results na ako. Nakita na. Diba? So, usually kasi sa simula, yung unang magda-doubt and mag-negate sa atin, yung mga loved ones natin. Not necessarily because they don't want you to succeed, pero they just love you and care for you. Oo. They want what's best for you. And they think what's best for you is not what you are doing. Oo. Parang ganun, di ba? Siguro hindi kasi nila, baka sa exposure din, hindi nila alam na kaya. Or baka, paano kung hindi nag-work to? Di GG tayong lahat. Parang ganyan. Di ba? Kasi parang sobrang risky ng pagiging forex trader, pagiging entrepreneur. Oo. Di ba? Kasi parang wala kang stable na work. Di ba? Sa umpisa, wala kang kikitain. Pwede kang masunugan ng account. Anong mangyayari pag nangyari lahat yun? Di ba? GG yun. Ano yung jowa mo? Ano ba siya? Supportive ba siya? Hindi, sa akin kasi, parang ang naging approach namin is, let's say, may couple fund kami. So, doon namin lalagay yung pera namin. And then, meron din kaming separate na accounts. Yung sa akin, tsaka yung sa kanya. So, kung ano man yung gagawin ko sa money ko na yun, ako na bahala doon. Pero syempre, dapat more of geared towards investing or pagpapalago. Hindi ko lang gagastusin kung saan-saan lang eh. So, parang ang nangyari is doon kami nagkasundo na meron kaming couple fund and at the same time, may sarili kami. Bahala kami kung anong gagawin namin. So, kami magiging responsible kung anong magiging outcome nung pera. Kung maubos man, it's your fault. So, let's just help each other kung paano natin makaka-bounce back tayo sa mga ganito, diba? Yung couple fund nyo, ano bang sinesave nyo dyan for the future? Oo, for the future siya. Oo. And then also, ano na rin, emergency money. Kung let's say, may nangyaring hindi natin inaasahan, diba? Correct. So, mga ganun. So, parang, sa nakita ko sa'yo, parang boils down din to picking the right partner. Oo. Diba? So, kung di kayo same ng mindset, di ba, parang ang hirap magkasundo. Kasi for me, ang partner mo naman, magiging supportive siya sa'yo. Yes. Kumbaga, test and verify din yan. Let's say, magve-venture ka sa isang business or sa forex trading. Okay, kung hindi gumana, nandyan pa rin ako para sa'yo. Then let's move to the next venture. So, dapat ganun yung magiging mindset din ng mga partners natin. Para mas maging maayos. Tuloy lang. Kung sa akin, yung girlfriend ko ngayon, to be engaged na. Hindi alam ko hindi niya alam kung ano yung forex. Actually ako rin that time hindi ko rin alam yung forex, alam ko ng stocks. Pero sinabi ko lang sa kanya, okay, if venture ko to, maniwala ka lang sa akin. Sa ako bahala. Tapos yung naging promise ko lang is, eto yung promise ko, hindi ka ma-affect financially sa mga pinagagawa ko. So, kasi meron siyang work din. Ako din may work ako. Sabi ko, hindi ka ma-affect. Ako na bahala dito para sa sa magiging future. And then ayun, nagulat nga din siya, nag-work eh. So, pero I think tama yan eh. Important is, even if, like let's say, may venture ka, pero may vision ka, and then alam mong willing to go all in ka sa isang venture, like kunyari Forex, kahit naman siguro hindi nag-agree yung partner, support pa rin, as long as hindi ma-affect din yung partner. Correct. Ayan. Tsaka maganda rin kasi sa'yo, Coach X, sinabi mo, parang
may ginagawa ka na before nun eh. Kumbaga, may work ka. Diba? So, siguro, either gawin mong plan B yung Forex or pag nag-Forex ka, kailan may plan B ka pa rin. Oo, may backup. Diba? Kasi iba ginagawa, parang only source of income nila Forex trading sa simula eh. Oo, yari. Hindi okay yun. So, siguro maging responsible muna tayo as mga lalaki na magkaroon ng stable source of income. Oo. Diba? And then gawing second source of income, yung mga gusto natin gawin, di ba? Feel ko naman, yung mga partners natin would feel safe if binigyan naman natin assurance na talagang mag-all in, hindi naman itatapon or isusunod. Ito pa yung malupit. Paano kung binigyan mo ng assurance, tas nag-fail ka? Di ba? Kunyari, binigyan mo ng assurance na mag-work ng business na to, akong bahala. Paano kung nag-fail ka? So, sabi sa'yo, mag-fail ka lang eh. Susundin mo lang ako. Gusto mo mag-Forex. Baka ganun yung nangyayari doon sa nag-comment na nag-fail na siya in the past. Diba? Nagbigay siyang assurance. Trust me, sabi niya. Tapos hindi nag-work. Ayun lang. Oo. In the event kasi na hindi mag-work, kahit nga sa Forex meron tayong tinatawag na stop loss, di ba? So I think in anything sa life, kailangan din meron tayong stop loss. May, kunyari, magfo-Forex tayo, hanggang kailan tayo magta-try before tayo muna tumigil. So kahit sa business, kunyari, ilan yung logi natin bago tayo mag-cut? Tapos, para hindi ganun kagrabe yung bleeding. So parang sa trading din eh, how much ang SL natin bago tayo mag-cut and move on sa next trade? O kaya mag-move on sa next partner. Oo. Actually, tama yung stop loss. So, ikaw, ano tingin mo? Tsaka ako, for me, doon din kasi magkakasubukan yung nyo eh, relationship nyo eh. Siyempre, ang relationship, hindi lang naman puro good times eh. So, may mga bad times din yan eh. So, talagang doon talaga matetest yung pagmamahalan nyo to each other and yung commitment being there nyo. for each other. Correct. So, kasi parang gusto lang nung iba dun sa success. Diba? Pero yung totoong Pero babae, yung sa grind, yung sa behind the scene, diba? Diba ngayon parang yung mga asawa nila McGregor, ganyan. Yung nung wala pa siya, sinuportahan na siya. Diba? Yun, yung mga ganon. Ibang story yun, maganda yun. Si Janet naman, alam ko baliktad. Pero parang binigyan niya yung benefit of the doubt. And then, yung nangyari kay Janet, talagang pinush niya. And then ngayon, yung asawa, nagbibigay ng capital. Nag-i-invest na. So, sa mga hindi nakakilala kay Janet, sino si Janet? Si Janet pala yung pinakaunang Phase 5 natin. Meron siyang interview. Panoorin nyo na lang. Sa 30-Minute Trader YouTube channel. Pwede panoorin. Ayan. Marinig mo yung story niya doon. Pero basically, yan yung kwento niya. Parang sinasabi niya, Coach, talagang kailangan ko i-push to kasi hindi niwala asawa ko. And then talagang nagawa niya. Actually, dinoble nga niya account. Nilupit eh. Oo. Although sabi niya that time kasi super aggressive siya. Pero nag-tone down na siya sa aggressiveness. Pero still, malalaking bagay pa rin yung kunyari. 20% per month, 30% per month. Tapos kung nilakihan pa niya yung capital niya. So ngayon, yung asawa niya, masaya. Pero nung una, parang baka sure ka, hindi yan scam. Yung mga ganyan. Correct. Siguro gawin mo motivation yung mga ganun. Na parang pag hindi naniniwala sa'yo, sige manood ka. Parang ganun, di ba? Oo, yun. Oo. Panoorin mo. Antayin mo yung resulta ko. Oo, ganyan. At the same time talaga, ako niwala ako, if talagang gusto mo mag-venture, kailangan mo siyang gawin properly. Correct. Hindi yung bara-bara na mag-learn. Yung mga iba kasi, ang alam ko nag-all-in talaga, like yung sinabi, nag-all-in talaga sa Forex. Tapos yun pala, lahat ng, pati backup money nawala, tapos nasunugan. Oo. Kumbaga hindi wise. Oo. Yung ginagawa ko bago ako mag-start ng Forex, diba? Natutunan ko to kay si Rainer Tio. Paano? Hey, what's up, my friends? Favorite ko si Rainer Tio. Tinuruan niya is, kung gusto mo mag-Forex, kailangan meron kang itatabi na pera for lahat ng bills mo, for at least siguro 1 year. And then, yung mangyayari, meron kang itatabi din for yung Forex learning mo, tsaka yung pang-capital mo. So, at least kung meron kang tinabi na pera for yung 1 year mo, hindi mo kailangan gamitin yung Forex money mo, or hindi mo kailangan gamitin yung capital mo para bayaran yung bills mo. Okay. Kasi nakapagbayad na eh. So, at least, in that sense, yung mangyayari dyan, yung venture mo, yung mga bills mo, and let's say may partner ka, hindi mo affected. Correct. Yun yung... So, hindi ka mas-stress. Hindi ka mas-stress. Hindi. Stress yung number 1, hindi pwede. Oo, hirap kasi pag pressured ka tsaka stress ka. So hindi ka parang magandang gawin is before mag-venture sa isang bagay, dapat at least 6 months to 1 year, bayad na yung mga bills mo. Naka-set aside na kayo ng pera. Ideally, no? Oo. Ako, personally, wala eh. Hindi talaga. Kumbaga, only money. Parang ganun eh. Pero kasi iba-iba yun, no? Iba-iba kasi talaga eh. Kasi, kumbaga yung akin, sobrang laking risk nun. Buti na lang nag-work. Pero paano kung hindi? Yari. Paano sa mga iba, hindi nag-work?
Oo, diba? Depende siguro kasi kung saan ka sa life. That time kasi, di ba, wala ka pang anak, di ka pa married. Correct, So, oo. mas safe ka Wala doon. pang responsibilities masyado. Oo. Oo, tama, May aso ka tama. na ba nun? Meron naman. Ayun. So, at least one responsibility. So, yun. Pero depende kay ano yung nag-comment. Baka kasi may anak sila. Oo. Or, alam. O may mga dependents na sila, di ba? Pero Oo. ito, Job, tanong ko sa'yo. How is it different nung, kunyari, Mm. isipin mo na meron ka backup money or yung bayad na yung bills mo 1 year ahead of time versus yung sa nangyari sa'yo, yung wala ka talagang backup money. Yung drive mo ba mas iba? Tingin mo compared na pag meron For sure yung drive ko mas iba. Oo. Kasi wala akong plan B. Oh, GG. Yung plan B ko wala na. Oo. Wala na akong kakainin. Yun yung plan B ko. Diba? So talagang grabe yung drive mo. Oo. Kaya lang yun nga, yung risk. Diba? Yung Sobrang risk, laki malaki ng rin. risk. Oo. So parang kailangan mo balansehin eh. Mm-mm. Diba? Pero nung time na yun, wala kasi akong choice na. Kaya Oo. nag-all in talaga ako. Hindi lahat ng tao kaya. So, I think more of, kailangan kilala mo sarili mo. Correct. Oo. Game ka ba sa ganyan? Actually, yung ngayon nagkaanak ako, parang sinabi ko na buti na lang financially stable na ako. Oo. Kasi ang daming stressful moments, daming tatama ka anxiety, ganyan. Isipin mo na lang kung kasama pa yung financial na problema. Yari. Diba? Sobrang So challenging may siya. mental stress na, may financial stress pa. Oo, sobrang hirap talaga. So, sobrang blessed ako na bago ko nagkaanak, naging stable muna financially. At least okay ka na. Oo, kasi iba talaga. Sobrang iba pag may dependents ka na. Isipin mo, di mo naman pwedeng tipirin yung hospital. Di ba? O sa ano ka na lang, sa bathtub ka na lang. Di ba? Hindi ko pwedeng ganun. Oy, Magpunas ka na lang. okay, Punas ano, na lang. yung kilala ko dyan, yung driver, marunong yun. Marunong magpaanak yun. Example yun, ha? Example lang. So, isipin mo, Pero nagtitipid ka, sobrang hirap talaga. So may mga kilala din akong ganyan eh. Yung parang may anak na or may 3, 4, ganyan. Tapos sobrang sakto talaga yung pera. Kulang pa nga paminsan eh. So, kunyari magbe-business or magfa-forex kasi dagdag pang capital yan. So, parang kulang ka pa nga sa bills, saan ka pa kukuha ng capital? Ayun, Unless magbabaro ka sa ibang tao. Which or is hindi rin hindi talaga. emotionally okay. Oo. Kasi isipin mo, di ba? Habulin ka parati ng kapitbahay. Ay, utang mo, tapos tinatakbuhan mo ako. Alam mo na gagawin mo ganito. Di ba, magkano kailangan mo para mag-start ng forex? Siguro, kahit mga muna, 1,000 USD. O 1,000 USD, itong gagawin mo, uutang ka ng 4,000 USD. Oo! Tapos ang gagawin mo, yung 1,000 lang lalaroin mo. E di pag naningil siya, di bigay mo yung 3,000. No? Konti na lang yung utang ko. Nabayaran ko na halos lahat. Konti na lang. Oh. 47.25. Oo. So, kung utang ka ng sakto, magagalit siya. Nung utang ka ng sobra, magagalit ka. Dito ka na sa sobra. Oo, tama. Premium. Tama, premium. So, mangutang ka ng bulk, pero bayaran mo installment. Oo, gamitin mo lang yung 20%. Buti nga lang, di mag-interest yan. Paano kung nag-interest siya? Wala ganun. Sabihin mo kung gusto mag-interest. Tagal na nga tayo magkaibigan. Bakit may interest? Yung friendship card din. Ginamit. Ninong ko pa nga tatay mo. Ninong ka nga ng anak ko eh. Di ba? Pero syempre, hindi naman natin sinasabi na gawin yan. Okay, kayo bahala. Bahala. Huwag nyo kami i-quote ha. Sabi kasi ni Coach X, sobrang ko na utang ko eh. Huwag nyo kasi tularan, guys. Kaya yung mga ganyan, dapat i-plan talaga. Oo. So, mas maganda magtipid ka muna ng pera. Para kung gusto mo mag-forex kaysa mangutang. Mahirap pag inutangan mo yung sa Maganda sa talaga forex. may individual account kayo. Kahit mag-asawa na kayo or couple, may Oo. kanya-kanya pa rin kayong bank account. Oo. Para may freedom ka kung anong gusto mong gawin sa sarili mong Oo. bank account. Pwede. So, paano kung housewife, walang sariling pera? Yun. So, ang ginagamit niyang pera is yung pera ng partner niya. Medyo sobrang challenging nun kasi wala kang power. Bukod sa knowledge is power, money is power. Oo. Kung sino yung mas maraming pera, madalas siya yung mas nagdedesisyon. Di ba? Kasi syempre, pagdating sa bills, yan yung unahin kaysa sa mga wins. Ako nga nagtatrabaho para sa pera natin tapos ipaporex mo lang. Parang gano'n, diba? Iwa-wipe out mo lang. Pero kasi, since online lahat, madaming mga opportunities na online eh. So, kahit housewife ka, kung may computer ka, okay ka na eh. Tama. Ayun, Oo. pwede. So, hindi mahirap yung forex lang. Oo. Kasi wala kang kapital, paano ka magpa-forex? Tama. Di ba?
Di ba yung mga iba ginagawa, nagla-live selling? Yung mga damit nila. Oo. Or yung mga freelance na mga work. Ayan, doon, freelance pwede. work, at home. live selling, Oo, Yun, tama. diba? So, kung ano mang racket yung pwede mong pasukin. Oo. Diba? Kasi ako, naniniwala talaga ako, I'm sure kayo rin, na pinakamalupit talaga is gawin mong second source of income ng Forex. Tama. Tapos So, 30 minutes per day lang. diba? Kasi may, kwento mo nga coach, yung iba na ginagawang full-time yung ano. Ay, oo, grabe. Alin, yun. Literally, Forex trading. sinasabi ko, sa mga ibang students, alam mo, mag 30 minutes per day lang. Kasi kapag hinold day mo yung chart, kunyari, may isa gusto niya 8 hours a day kasi yun yung chart. Sabi ko, psychologically, madedrain ka. Tapos yung mga sinasabi, coach, nag-quit na ako, wala na akong ginagawa eh. Oo. So parang, okay, hindi ba nag-forex ka so that magagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati? Like, for example, baka mahilig ka mag-exercise or ano. Coach, gusto ko talaga productive ang day. Oo. So, usually yung sinasabi ko, hindi naman porket mahaba yung oras na ginagawa mo na, productive ka na. Correct. Mas productive ka, usually kung mas short pa, pero efficient yung ginagawa mo. Correct. Quality talaga yung hinahabol. So, case ng Forex, looking for quality trades. Tapos doon ka lang papasok. Tapos magkakapera ka pa, stress-free pa. So, at least, parang makagawa ka ng ibang bagay. Siguro kung ano yung hilig mo, di ba? Ganyan, Oo. pwede, di ba? Kung ano yung hilig mo, pwede mong ipagkakitaan. Kunyari, mahilig ka sumayaw, di mag-conduct ka ng dance Zumba classes, online. ganyan. Zumba online, tapos magbabayad ka na. Meron nga yun, di ba yung sa FIBA, yung salamat sa nagbigay ng GCash. Oo, di ba? Nila-live nila yung FIBA. At least kumikita sila. Di kumita sila ng 5K doon, pang-forex mo. So, kailangan maging creative ka lang talaga. Creative ka lang. Mahilig ka mag-basketball, di mag-ano ka ng FIBA. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, May dahilan. may dahilan. Di ba? Yung kailangan, kunyari, housewife ka. And then, like, let's say, nakasalalay ka sa, si mister. If you want to do anything extra, kailangan maghanap ka ng, mas magandang other way para makakita ng pera. Online na lang para hindi affected yung Correct. bata. Oo. Kasi pwede naman, di ba? Tapos, ano pa yung mga ibang ano ba yung, sige na, listahan natin. So, may live FIBA. selling. FIBA. Mga freelance work, yung Virtual assistant, virtual ganyan. assistant, Oo. copywriting, mga ganyan. Oo. High income skill na yun, copywriting eh. Oh, yun. Or halo-halo, benta halo-halo. Admin task. Yeah. Benta halo-halo. Benta ng halo-halo. Hindi kasi kaya ako naisip na halo-halo kasi may friend ako, na may friend siya, na yumaman sa halo-halo. Sa La Union, ang tawag niya sa halo-halo niya, halo-hilo. Kasi may kasamang ram. Di ba? Astigo. Ako mapapabili ako niyan. Di ba? Ikaw, mahilig ka dyan. So in short, sobrang daming ways para kumita. Okay, kung wala kang maisip, kasalanan mo na yun. Di ba? Hindi kasalanan ng mundo yun. So siguro if wala kang idea kung paano kumita, magpaturo ka sa nakikita mong kumikita. Pwede. Kaya mag-chat GPT ka, di ba? ChatGPT, how to make money. How to make money online as a housewife. Yun. Di ba? With no capital. Pwede, di ba? Lagay mo lang doon. Chat GPT. Oo. Madami akong kilala mga retired na. Ano sila, wala na silang ibang income din kasi sila na. Nag-full time. Nag-full-time work, tapos since matanda na, nag-retire na sila. Nag-retire na, Parang ang ginawa nila, meron sila ng mga pension, pero syempre, pang pang savings. So yung iba, yung ginagawa, nag-freelance work na lang, yung mga Facebook ads, Amazon, mga ganyan. And then after that, yung perang yan, kasi meron silang active income, ginamit nila pang Forex. Pwede, no? Galing. Si alala ko, sino yun? Yung isang student natin, si Felipe. Si Felipe, yung ginawa niya naman, nag-early retirement naman yun. Ulat nga ako eh. Bigla nag-resign yun, no? Nag-resign na sabi niya, coach, nag-resign ako. Huh? Bilis na. Sabi ko, sige. Pero yung Ginawa niya after. Nag-forex. Nag-forex siya. Nag-full-time. Nag-full-time. Tapos umabot sa point na sinabi niya, coach, may kukwento ako. Sabi ko, ano yan? Coach, naboboard na ako. Tapos sabi ko, di ba may kamusta forex? Okay naman, coach. Meron naman akong kinikita monthly. Pero yun, hindi naman kailangan full day yan eh. So, yung the rest of the time, nagja-jogging na lang ako. Tapos wala ako ibang ginagawa na. Tapos sabi ko, okay, sige, para ma-enrich din yung buhay mo, why not mag-try ka rin mag-freelance? Tapos, kung isabay mo yung freelance tsaka forex, meron ka pang pagpondo. Tapos, meron ka pang ginagawang iba. Yes. Tapos, yung oras mo, sa'yo pa rin. Correct. So talagang ang Forex is
another source of income eh. Hindi mo Oo. siya gagawing primary Oo. source eh. Honestly, ako sabihin ko, umabot sa point nagiging boring naman talaga siya. Mm. Pero dapat routinary na siya eh. Mm. So kapag masyadong exciting pa, baka Ando ka pa sa nagkakasino phase 1 ka pa. Oo. Nasa casino phase Casino ka pa. phase ka pa. So kung excited ka pa, nagkakasino ka pa. Nasa Resorts World ka pa. Sige, last tip para sa mga partners na hindi supportive. Coach Okay. Vega. Ako talaga, naniniwala ko na as early as sabihin yun eh. Yes. Tapos pag-usapan nyo, para walang surprises in the middle or in the end. Kasi nakakasira pa yun. Oo, Oo. dapat as early. Pwede sabihin na, ilatag nyo na lahat ng details, yung mga plano nyo, diba? Maging lang, open, Transparent transparent. kayo. For me, kailangan, aside from maging open, kailangan maging specific. So, pag sinabing specific, kunyari, Han, gusto ko mag-forex trading. Okay ba kung anong ginagawa natin? So, kunyari, sabi ni asawa, unahin natin yung kotse, ganyan-ganyan. So, tanungin natin muna. Okay, so, natatakot ka ba na kung wala tayong bahay, wala tayong kotse, kung ano mangyari? So, kung nilatag naman niya lahat ng mga worries niya, pwede naman tayong manapagay. So, okay, sige. How about ito yung counter proposal ko? So, let's say, unahin muna natin yung expenses natin, unahin natin yung bahay, unahin natin yung kotse. And then, after that, kung may extra, ititipid ko for yung forex education ko. And then, maybe, kukuha ako ng freelance job online. Tapos, yun yung pang-extra na yan, yun yung pang-ano ko. So, parang meet halfway. Meet halfway. Ngayon, siguro yung problem would be kung ayaw talaga niya kasi hindi siya naniniwala Sa forex. sa forex talaga. So, I think kapag ganyan, medyo kailangan na i-compromise na, okay, why not give it a try for etong period of time? Tapos, kung may nakita na akong results, ayun, itutuloy. Kung wala, sige, stop. Pero for me, ako talaga, naniniwala ako ang partner should support their yung spouse nila. Pero syempre, to the point of practicality pa rin, na meron pa rin tayong boundaries and terms sa pagsusupport. And then, kasi kapag nag-work naman, lahat naman ng Masaya parties, lahat. Masaya lahat. So yun nga, feeling ko, para sa akin, tama yung sinabi mo, parang pinaka-important talaga is mag-enjoy sa buhay. 'Di ba? Para sa akin, walang tama, walang mali. Pwede mong sabihin, pwedeng hindi. Ang tanong lang dyan is ano yung mga magiging consequence. 'Di ba, sa buhay? So, ano mangyari pag di mo sinabi, ito yung mga consequence. Not necessarily mali yun. Pag sinabi mo, pwede ito yung mangyari, yung mga consequence. So, in short, talagang mamimili ka lang talaga ng Tama. ng path mo sa buhay. Choices din. Oo, choices talaga. And lalong-lalo na pag nagsisimula ka, mahirap talaga kahit anong path. 'Di ba? Kasi ganyan pa kalalaki yung mga bundok eh. Kumbaga, tutulak ka pa pataas eh. 'Di ba? Hindi pa madali, hindi pa siya yung downhill eh. Puro uphill pa talaga. Oo. So, naniniwala ako na pinaka-okay gawin diyan is dapat umuusad ka sa buhay, nag-grow ka, may ginagawa ka, nagte-test and verify ka, and tinatama mo yung mga mali mo. So, yung mga tingin mong mali mo. Tama. 'Di ba? So parang hindi sobrang specific yun sa partner, sobrang specific yun as a human being lang. Oo. Tapos I think kung ganun yung ginagawa mo, susunod na lang din yung mga goals mo. Susunod na din yung relationships mo. Kasi mag-grow ka, 'di ba? So susunod na lahat 'yan. Lahat ng aspeto ng buhay mo mag-grow. Therefore, magiging mas masaya ka. Tama. Welcome to the Jobcast Show.